Nanaginip ako. Nakarating daw ako sa paraiso. Maganda ang lugar. Maaliwalas. Sariwa ang hangin. Masarap lang hapin. Masarap din ang mga pagkain. Maraming pwedeng gawin. O pwede rin namang wala rin. Maraming gagawin o walang gagawin? Get the best of both worlds dito sa Siargao. Sama kayo sa biyahe ko? Sama kayo sa biyahe ko? Isa sa mga easternmost islands ng Pilipinas, ang Siargao. Nakaharap ito sa karagatang Pasipiko kaya halos buong taon ay hinahampas ito ng malalakas na alon. Kaya mula late 80s pa raw ay dinarayo na to ng mga surfer mula sa iba't ibang bansa. Surf's up, biyaheros! Pero bukod sa surfing, ay napakarami pang pwedeng gawin sa Siargao. Isa na riyan ang mamasyal sa iba't ibang isla. Heaven is an ocean. Anyway, this is customized bangka. Siya say bangka dahil medyo malawak siya. It's gonna take me, that was about 4 seconds. Yun yung width ng boat. Parang isang island hopping cruise ang gagawin natin ngayong biyaheros dahil sasakay tayo sa pinakamalaking bangka sa isla, ang Galatea. Pasok tayo dito. So makikita mo yung crew. Marami sila doon. Galing, no? Busy-busy yan, pero hindi naman talaga busy. Yan. Uy, very comfy. Sanay na sanay kasi kami at ang biyahe ni Drew Crew na pagsasakay sa bangka. Ganyan. Ganyan kami lahat. Tapos nun, isang row lang. Isang column lang kami na ganyan. Dang! At least ngayon, parang wild. Yeah, very comfy. Pwede kang umupo, pwede kang humiga. But hey, pwede kang humiga sa gitna. Para siyang waterbed. Good for 20 people ang Galatea. And for 10,000 pesos per day, marerentahan nyo na ng isang buong araw ang luxury boat na to. At makaiikot na kayo sa tatlong malalapit na isla. Ang Guyam Island, ang Daco Island, at ang Naked Island. First stop natin ay ang Guyam Island. Isa itong isla na tila patak ng luha ang hugis. Walang nakatira rito. Pero may mga cottage na pwedeng tambayan. Walang tindahan sa isla kaya dapat ay magbaon na kayo ng pagkain o tubig. Nice white beige finer sand than most beaches. Kaya siguro isa sa mga beaches na pinupuntahan ng mga turista dito sa Siargao. Medyo isolated area. Siguro isa sa mga reason kung bakit pinupuntahan ito ng mga turista kapag lumilipat sila sa Siargao. Or nagbabaka sila papunta Siargao mula sa Siargao.
Ito ay tinatawag nilang Guyam Island. Girls, good afternoon. Kayo po ba'y turista din? Yes. Tiga saan kayo? Cebu. Tiga Cebu! Yeah. Oh, wow! First time dito sa Siargao? It's my second time. First time? Wow, bakit yung napili ang Siargao? Because yung tatlong islands. Yeah. Pero, Especially yung surf. especially in surf. Yes. Nag-surf ba kayo sa Cebu din? Hindi. Kasi yung waves dito lang sa Siargao. Sunod naman nating pinuntahan ay ang Daco Island. Ang ibig sabihin daw ng Daco ay malaki at ito nga ang pinakamalaki sa tatlong isla. May mga taong naninirahan sa Daco Island at pwede kayong magpaluto ng pananghalian sa kanila. For a fee, of course. Okay mga biyahero, nandito tayo sa Daco Island. As you can see, makikita mo mas malawak ang kanilang beaches. Tapos nun, maraming mga cottages because of the size. You have your volleyball tents installed as well. And mas maraming turista. Local and foreign. Now, dito ang setup nila. Dahil nga maraming mga cottages, pwede ka rin magpa boodle fight. Ang menu ng ating boodle fight for today, syempre nandiyan yung kanin, nandiyan yung different types of seafood, pugita, nandiyan yung pusit, nandiyan yung inihaw na baboy, meron kang, matawag dito sa Bisaya, kuya? Saang, tama, saang. Meron kang parang ensaladang talong na ginataan yata. Saan tayo mag-uumpisa? Grabe, sobrang gutom ko. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Buti na lang kasama ko yung mga kasama ko dahil sila ay gutom din. Parang mga aso na hindi pinakain ng 2 linggo. Ay, nauna din. Dahil nga simple itong isla na to, at least may CR. At least may CR. Lalaki, babae, bawal dyan maligo, nakasulat. Pero dito, may tubig poso, so pwede ka dyan maghugas sa kamay, pwede ka dyan maligo. Kung nakahubad o hindi, well, kanina meron kami nakita turista na nakahubad. Fortunately, lalaki. Ito yung kanilang island pet na si Procopio. Last stop ng ating island hopping tour ay ang Naked Island, isang maliit na isla na walang kapuno-puno at halos muntik ng maging sandbar sa liit. Maganda kung makatsyempo kayo na solo nyo ang isla. Perfect for IG moments. Alam nyo na yan. Kung nabitin kayo sa island hopping, let's do some diving. Siguraduhin lang na hindi kayo babiyahe sa eroplano within 24 hours. Safety first, biheros. Mahigit 100 ang identified dive spots sa paligid ng Siargao Island. Ang una nating sisilipin ay ang Pansukian Reef. Bukod sa iba't ibang klase ng isda na makikita rito, may mga rock formation na pwedeng libutin. Tapos na yung first dive namin. And first time diving here in Siargao. It's funny nga na, pati sabi ng dive master namin na sobrang calm down ng tubig ngayon. Sobrang swerte kami. But anyway, yung pagbaba namin, meron kami dinaan ng mga mga butas sa mga corals na dinaanan namin. Pass through them. And there was one hole that we went, paakyat naman, and then we went back down. So it was just like it's like a 30-minute dive. And yun natin kung ano makikita namin sa second dive. Ilang coral gardens din ang meron sa ilalim.
Pero may kapansin-pansin, biyeros, may ilang parte ng coral gardens ang tila nangamatay o nasira na. Ang maaaring dahilan daw nito ang paggamit ng dinamita sa pangingisda. Matapos mag-dive, siguradong gutom ang tropa. Buti na lang may nakahandang masarap na chibog ang dive shop. Panalong burgers, sandwiches, at iba pang pagkain dito. Really a must try, maging diver ka man o hindi. Dahil sa popularidad ng isla, hindi na nakapagtataka na maraming available accommodations dito. Karamihan sa mga ito ay hostels. Maliliit lang ang karamihan sa hostels dito at kadalasan ay budget-friendly. 300 to 400 pesos kada biyahero per night. Kaya winner to sa mga backpackers. Chill lang balik. Maliit, mas the more you can interact with the guests, and then yeah, because we don't want like them to leave and we can't remember their names. Yeah. So the smaller the better. Kahit maunlad ang turismo sa isla, simple pa rin ang buhay dito. Katunayan ay wala pang tinatayong sinehan sa isla. Pero sa ngayon ay may umuusbong ng mga mini theater tulad nito para ka na ring nanood sa sine kahit hindi umalis ng isla. At hindi mo na rin kailangan lumipad patungong Italia para makatikim ng authentic Italian cooking. Sabi nga ng tatay ko tirahin na natin to, baka may tumira pa ng iba. A few steps from here, makikita mo may silang pugon. And I believe na that's the best way of cooking pizza. Lalagay lang nila yung pizza dough with all the ingredients for like, I don't know, 4 minutes tops. And then, boom. Kita mo, nagme-melting mozzarella, yung herbs, pumuputok-putok yung parang ganon. Parang lava. Oh, love it. Love it. Sobrang init kasi sa loob kaya sobrang bilis lang matuto. Anyway, hand-tossed pizza. And I think you have a few choices of really hot. And this is, I think, chili oil, but I think that's chili olive oil. Natin. Testing muna tayo, pare. Testing muna tayo. Sarap. And it's a good thing na nagsimula tayo sa margarita because yung margarita pizza is so simple. Ako kaminsan talaga, pag nag-order ako ng pizza, gusto ko lang yung cheese pizza. Di ba nalalasama yung dough, yung texture ng dough, very chewy, tapos nun, matitikman mo yung cheese. That's good enough for me. Ooh. Oh, it's my birthday! No, it's not my birthday. Tingnan natin. Naglagay ako ng medyo manghang. Manghang talaga. Manghang pero masarap. Alright. Is there really one way of eating pizza? I don't think so. I mean, who cares? You can roll it. I love rolling it. Anyway, this is prosciutto with mushroom. At least nagsimula tayo sa margarita, medyo simple. Nag-progress tayo sa mas maalat na dahil yung prosciutto. But anyway, going back to how you eat your pizza. Sometimes I roll it. I love it when it's rolled. Good. Good. Where's my beer? Sarap ng alat. Sarap ng alat.
Maagang gumigising ang mga taga Siargao dahil maganda raw mag-surf, lalo na kung hindi pa tirik ang araw. Kaya ilang kainan ang talagang naghahanda ng almusal specialties sa paraming biyahero na dumarayo sa isla. Well, we do all-day breakfast, so you've got always your options of, the pancakes and your eggs, any style. We have a lot of juices available, so we've got lots of fresh fruits and vegetables, so everything, we've got our cold-pressed juices. As far as the vibe goes, the vibe's still basically the same. It's just on a bigger scale now. The reason why we fell in love with the place was not just because of the beautiful island itself, but because of the people. We're really welcomed into this community by people. And over the last 20 years, I really have seen that continue. Ang maliit na Shake Shack na to, talagang dinarayo kahit ilang metro pa ang layo mula sa beach. Panalo kasi ang kanilang fresh superfruit shakes at fruit bowls. Kung ang mga tao or like foreigners pupunta sila ng surfing, dito sila didiretso or galing surfing, papunta sila dito. Workout din, like dito sila pumunta before and after yoga. Marami na nga mapupuntahan sa iba't ibang parte ng surf town ng General Luna, Siargao, at ang mode of transportation na pinipili ng karamihan ay habal-habal or single motorcycle. 20 pesos lang ang pamasahe bawat isang tao para sa short trips. Kung adventures ka naman at marunong magmotorsiklo, pwede mo na rin itong arkilahin ng buong maghapon. Sikat man ang Siargao surfing, hindi maaring mag-surf sa lahat ng pagkakataon. At kapag hindi masakyan ang alon ng dagat, ang kurbada naman ng kalsada ang pinagbabalingan ng mga surfer dito. Kamusta? Ano ba nila? Ito, skate. Skate pa lang din, ha? Medyo... Tapos kulit alon. Yun yung nagiging kultura ng mga surfers, no? Kapag wala masyadong alon, skateboard sila. Oo, skateboard. Para nandun pa rin yung surfing sensation, parang Para gano'n. hindi makalimutan yung... Tuwing ano bang buwan yung wala masyadong alon dito sa Siargao? mga June, July hanggang... July hanggang... August, ganun. Tapos pagdating ng mga September, yun, start na yung Yun yung gumaganda rin yung alon. Pero during, katulad na sinabi nyo, mga dead months ng surfing dito sa Siargao, skateboard. Matagal na yung kultura na yan, eh, no? I mean, galing pa yan sa ibang bansa, eh, no? Talagang... Oo. Kaya nila ginawa ang skateboard para may... Nang-dahil sa surfing. Dahil sa surfing. Gusto na mo try? Ikaw muna. Oo. Nakalimutan ko eh. Ayan. Yan. Mas mahirap nga pag mas maliit. Meron ba kayong pinupuntahan na skateboard park dito sa Ay, Siargao? meron. Punta natin? Sige, O, tara. Yeah! Alright! Naghahanap lamang sila ng slope sa kalsada. At yun na! Parang riding the waves na rin ng tropa. Yun nga lang, kapag na-wipe out, hindi tubig ang babagsakan, kundi matigas na lansangan. Di bale, part of the adventure yan, di ba? Bago naging trabaho yung surfing, gano'n ka-frequent ka na nagsusurf? Habang may magandang alon, sus, araw-araw. Marami akong kilala na umalis sa Manila tapos nun pumunta dito, pumunta sa La Union. Ano nga ba yung nakukuha nyo sa pag-surf? Ano yung para maintindihan lang ng mga tao na hindi alam ko nung Kasi sa akin, yung surf, kaya parang hindi ako maalis din. Unang-una, siyempre, tungtuwa ka dun sa dagat, di ba? Beach, hindi lang dagat, meron pang alon na parang masaya. anong nararamdaman mo kapag nandun ka sa tubig? Nandun ka nakaupo sa surf, tapos nag-aantay ka ng wave. Hindi mo maintindihan, parang nasa langit. Pagdating sa gabi, na-discover namin ng bawat kainan pala sa Siargao ay may kanya-kanyang pulo. Matindi kasi ang kompetensya.
So tonight we're doing the Boodle fight for the first time because here in the island it's usually we have different themes everywhere. So for example, in my place I have Boodle fight on Wednesday, so that happens every Wednesdays. Pero bukod sa pagkain, may kakaiba pa sa resto na to. Ang ilang pader pala ng kanilang lugar ay gawa mula sa recycled materials. Well, now it's really developing so fast, and well, we have issues with the garbage and stuff like that. I basically made this place out of plastic bottles and glass bottles. Hindi lamang ang mga lokal na negosyo ang merong environment-friendly initiatives. Pati ilang individual ay tumutulong din sa kanilang maliliit na paraan. Alam niyo mga biyero, di ba kapag pupunta tayo sa isang magandang lugar, ang unang iniisip natin ay sana ma-maintain to. Sana maging malinis parate. Buti na lang, meron tayong pupuntang tawag ng Be a Hero, si Kuya B-Boy. At tumutulong siya sa pag-maintain ng kagandahan dito sa isla ng Siargao. Kausapin natin siya kung paano niya ginagawa yan. Basta, Hello po. ang balita. Ang gandang gabi po. Ang ginagawa natin dyan sa basura na yan. Ginugunting ko po para sa mga unan at mga beanbag po. Ayun. Matagal mo na bang ginagawa to? Magwa 1 year na po. 1 year na. Ba't mo naisipan gawing unan or yung feeling ng unan itong mga basura? Kasi po, sa dami po ng basura dito sa Siargao, isa po to ng problema ng gobyerno po dito eh. Napag-isip-isip ko po na sa paano paraan makakatulong tayo sa kalinisan sa ating panggobyerno, sa ating Siargao. Saan niyo po kinukuha yung basura? Lahat ng resort, sinabi ko po sa kanila na tulungan ako. Kung pwede, i-donate nila sa akin. Yung basura na to ay mukhang nakikita ko parang mga wrappers ng mga Opo. iba't ibang klaseng produkto na hindi ko nababanggitin, di ba? Marami pong klase ito. May mga styrofoam pa po. So mostly plastic Opo. wrappers, styrofoam. Well, malaking bagay yung styrofoam dahil at least komportable yan sa unan. Opo. Saka po, hindi mabigat. At hindi Pag mabigat. Ang dami mong kailangan gupitin para lang makagawa ng Opo, isang unan. Sa isang unan po, sa ganyang unan po, ganyang klase. Ah, yan. Opo. Okay. Sa ganito po, gumugupit po ako mga 2 araw niyan. 2 araw? Mahigit 2 araw. Wow. Eh, tawag na cost cutting. At yun po, yung may isang unan pa po dito. Ayan, sa likod niyo po. Ayun. Yan, mga 3 days. 3 days to. Opo. Ang bigat din niya, ha? Opo. Pwede ba itong subukan? Opo. Pwede ko bang, hindi naman masisira yan, no? Ay, hindi naman. Oo, ano? Yan, no? Komportable. Ito po, Yan din mas yung, maganda yung beanbag. yung beanbag na yan, nasa loob niyan, basura din. Basura rin po. Oo. Papakita ko po sa inyo. Lahat po ng nasa dito ay puro recycle. Ayun. So mostly Karamihan po. Karamihan. Styrofoam. Styrofoam. Para hindi siya mabigat. Oo, tama. Oo. Iba't ibang resort po ang nagde-deliver sa akin ito, nagdo-donate ng basura. Tapos yung pati yung yung eskwelahan po ay tinuruan po namin yung sa Nature Kids. Oo. Tinuruan po namin sila na mag-segregate ng basura po. Bakit gano'n ka-importante yung segregation ng basura? Kung ihalo-halo natin lahat ng basura, wala lahat eh. Tapon lahat. So, Sige, sabihin hindi na- papakinabangan. Correct. Tama yun dahil in a few years time, lalaki at lalaki yung Siargao eh. Kung yung mismong mga bata ay alam na kung anong dapat gawin para mapanatili yung kagandahan at kalinisan ng lugar, di mas maganda yun. Ayun po yung talagang hinahabol namin kasi ayaw namin na sirain tong Siargao. Magkano kanya? Sabihin natin ito, magkano to? Ayan po, 500 po. 500 pesos, biro mo.
Bira mo from one man's recycle. trash to one man's treasure. 50 pesos, ay 500 pesos. Ito 450 po. Yan, ito 450 Oh, naman. ito po 1.5. Yan, dahil meron ng ibang to, Opo. fabric. Isa sa mga hostels na tumutulong kay B-Boy ay ang hostel na to, ang Paglaom. We segregate our trash really well. Our goal is to become a zero waste hostel. So we have bins for all kinds of waste. We also educate our guests on how to do it when they check in. So we tell them that, hey, you have to put the glass bottles here. We also have a water refilling station so they don't have to buy their water from outside, and they can just reuse the water bottles and refill it here. For all our plastic waste, we give it to B-Boy's Art Recycling Studio. They cut it into pieces and turn them into pillows and bean bags, and then they sell it all over the island. Good job! Sana mas madami pa ang mga tulad ng establishments na gaya nyo at mga katulad ni B-Boy para makatulong na mapanatili ang kagandahan ng isla ng Siargao. Hindi lahat ng lodging options sa Siargao ay hostels. Meron din namang upscale at para sa mas may budget. Kung ilang daang piso lang ang magagastos nyo sa hostels, maghanda ng 6,000 pataas kung dito nyo napiling magpalipas ng ilang araw. Pero sulit naman kayo sa view, amenities, at sarap ng available food options. Alright, so nandito tayo ngayon sa Siargao Blue, which actually dito rin tayo nakatira, dito rin tayo naka-check-in. It's not our first time to feature Siargao Blue, I think, but the reason why we're back here is because, one, it's really a nice place. Two, daling kausap mga tao. Three, masarap ang kanilang mga pagkain. Di ba, pag pupunta ka sa Siargao, you're gonna be traveling to different parts of the island, di ba? Different towns. At makikita mo malalaking, I guess, mga print ads or yung mga tarpaulin. Makakita kayo ng gento. King crab. It's really well advertised. At ang Siargao Blue parati nagsasabi na get the best king crab. Parang gano'n, hindi naman verbatim, pero get the best king crab. Tapos may Siargao Blue. So, first time tayong makakatikim, kanilang king crab, and let's see kung it's the best king crab on the island. The looks of it, yung kamao pa lang niya, medyo malaki na. Yeah. Yun ba yung basis natin? I have no idea, pero hey, the kids love it. Feeling ko, uy. How do you eat your king crabs? Hirap eh. Ito yung ginagamit ko usually eh. Yan. Panalo nga. And it's very tasty. It's sweet. Kasi, di ba kung minsan, pag pupunta ka sa, sabihin natin sa bangus capital of the Philippines, which is Dagupan, an array of bangus yung isa-serve sa'yo, di ba? Marami kang selection. Kung minsan yung pinakamalaki, it does not mean yun yung pinakamasarap. Yun yung parang medyo yung lasa niyo ayos lang. Pagdating dito sa king crab, isipin mo, malaki lang siya, hindi siya ganun. Mali. Masarap siya. Oh, yan. Close up mo siya. Nakuha. Yan. Gotta work hard.
sauce. Halo-halo. Boom. The best. Ayoko naman na sa Siargao. Champion nga to. So, bukas chicken cordon bleu, get Siargao blue, cordon bleu. At ang kanilang creamy seafood pasta. Meron din silang sisig kung makapasok siya. And, ooh. Make way. Make way. Sizzling squid. So I guess, shortcut ng sizzling squid ay sisig. Pasensya na. But yeah. So what they do is they use a grilling dish. Usually, di ba kapag may anything sizzling bangus, sizzling sisig, whatever. But this one, it's squid. Inside is red rice. And then what they pour over the sizzling squid is some, yeah, it smells like curry. It smells like curry. Oh yeah, it's very saucy. It's a full meal. Buds. Sisig. Sizzling squid. May ilang places to visit sa isla ng Siargao na hindi matatagpuan sa surfing hotspot na General Luna. Ang iba, kailangan pang dayuhin ng humigit kumulang 1 oras, tulad ng Tayangban Cave. Isa itong malawak na lagusan na dinadaluyan ng tubig na hanggang tuhod kapag low tide at hanggang dibdib naman kung high tide. Madilim siya, tsaka may paniki. The best thing I've done since I got to Siargao. Isa pang tourist spot na kailangan dayuhin ay ang Sugba Lagoon na mahigit 1 oras ang layo at accessible lang via boat. Kung babiyahe papuntang Sugba Lagoon, konsultahin lang ang inyong hotel or tour operators. So, mula sa ating resort, sa downtown Siargao, it took us around 1 hour, more or less, 1 hour van ride para marating ang Del Carmen. At ang Del Carmen, dito tayo sasakay ng bangka, mga 20 to 30 minutes bago dumating sa Sugba Lagoon. Kung anong magagawa doon, well, hindi pa natin alam. Let's see! Trivia lang mga biyero, dito raw sa mangrove area na to, nakatira ang largest saltwater crocodile species sa buong mundo! So I guess ito yung isa sa mga destinations na pwedeng puntahan ng mga turista kapag naghahanap sila ng mga activities katulad ng kayaking
and the likes. Na kailangan medyo very flat yung tubig. Yun nga naman talaga nagagawa ng mga lagoons, no? And apparently, itong lagoon na to ay ito na siguring nearest from downtown Siargao, kung dun kayo nga naka-check-in. The next will be, I think, 2 hours away, which is mga Soton? Yeah, Soton. And Bukas Grande. Bukas Grande, correct. Yan. Okay na, wala pa masyadong tao. Hindi ko alam kung maaga pa. Hindi ko alam kung dahil hindi pa weekend. Pero generally speaking naman, yung Siargao, even though medyo nag-skyrocketing popularity in social media, parang fairly manageable pa yung mga turista, both foreign and local. This one kasi is still pretty new, itong side na to. I mean, not new, but hindi pa ganun ka-commercialized, hindi pa ganun kasikat. So, might as well take advantage of that. If you think about it, para kang pumunta sa Coron. Yun yung naisip ko. Daming lagoons kasi sa Coron. At least, di ba, parang when you're trying to figure out what to do in a certain destination, di ba, you try to, have a checklist and inisip mo, ano ba pwede naman magawa? Surfing, uy, meron. Magandang beaches, uy, meron. Uy, magandang resorts, uy. Magandang community, masarap na pagkain. Lagoons, you can check that out. Here. Kung minsan, ang hanap mo sa isang lugar ay yung marami kang magagawa. Kung minsan naman, hanap mo ay yung enjoy ka pa rin kahit buong araw ka nang nakahilata. Sa experience ko, it's how you enjoy the little things and how the people around you share that enjoyment with you. That makes a trip truly memorable. Added bonus pa kung ang lugar na pupuntahan nyo ay kasing ganda at kasing espesyal ng Siargao.